Hindi ko agad naintindihan ang lahat noong tumawag sa akin si mama ng gabing iyon. Ang boses niya, basag na basag. Sabi niya, "Anak, wala na ang tatay mo." Sa unang segundo, akala ko biro lang iyon, ngunit nang bumagsak ang telepono mula sa kamay ko, tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Parang bumagal ang mundo. Ang mga pangyayari parang nasa pelikula, pero hindi ito drama na pwedeng i-pause or i-rewind. Totoo ito. Namatay si Papa. Aksidente raw. Sabi ni Mama, nakabangga daw ng truck ang sasakyan ni Papa habang pauwi siya mula sa trabaho. Malakas ang ulan noong gabing iyon, madulas ang kalsada, at mabilis daw ang takbo ng truck. Sabi ng pulis, malinaw na aksidente. Pero sa puso ko, may kumirot. Hindi maalis ang tanong, bakit? Parang may mali, parang may kulang. Hindi ako mapakali habang nakatitig sa kabaong ni Papa noong burol. Malinis ang mukha niya, parang natutulog lang, pero alam kong sa likod ng maamong anyo niya ay isang kwento na hindi ko pa naiintindihan. May nagsabi sa akin na tapusin ko na ang pag-iimbestiga sa sarili kong isipan. Aksidente lang yan, sabi ng mga kamag-anak. Pero paano ko tatanggapin ang simpleng paliwanag na iyon kung ang damdamin ko ay nagsisigaw na may mas malalim na nangyari? Habang pinagmamasdan ko ang mga tao sa burol, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa likod. Hindi siya kamag-anak, hindi ko siya kilala. May suot siyang itim na jacket, nakatayo ng tuwid at tila hindi nakikiramay. Hindi siya umiiyak, hindi siya lumalapit. Tila palihim niyang binabantayan ang lahat ng nangyayari. Nang magtama ang mga mata namin, agad siyang umiwas. Sino siya? Ano ang ginagawa niya rito? Hindi ko naalis sa isip ang lalaking iyon kahit noong natapos na ang burol. Kinausap ko si Mama pero hindi niya napansin ang presensya ng lalaki. Sinubukan kong tanungin ang ilan sa mga bisita ngunit wala ring nakakapagsabi kung sino siya. Para siyang multo, isang estranghero na bigla na lang lumitaw. Kinabukasan, bumalik ako sa police station kung saan na-file ang kaso ng aksidente ni Papa. Ang report ay simple. Nabangga ng truck ang kotse ni Papa at namatay siya on the spot. Walang ibang detalye, walang ibang tanong. Pero habang binabasa ko ang papel, may napansin akong kakaiba. Sa listahan ng mga saksi, may pangalang hindi ko inaasahan. Ramon Cruz. Ang pangalan ng lalaking nasa burol. Nilakasan ko ang loob ko at tinanong ang opisyal na naka-duty. Sino si Ramon Cruz? Bakit siya narito sa report? Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya, tumingin sa papel, at ang sagot niya ay malamig na. Isa siyang truck driver, siya ang nagmamaneho ng truck na bumangga sa kotse ng tatay mo. Biglang bumigat ang dibdib ko. Siya ang dahilan ng pagkamatay ni Papa. Pero kung ganoon, bakit naroon siya sa burol? Kung may konsensya siya, bakit hindi siya nagpakita ng pagsisisi? Bakit hindi siya nagpaliwanag o nagbigay ng respeto sa pamilya namin? At higit sa lahat, bakit parang hindi siya ordinaryong truck driver? Umalis ako sa presinto na nanginginig. Hindi ko alam kung galit, takot o lungkot ang nararamdaman ko. Ang alam ko lang, hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Bumalik ako sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Sa kalsada kung saan huling huminga si Papa. Ang mga marka ng gulong ng truck ay halata pa rin sa aspalto. Ang ulan noong gabing iyon ay nag-iwan ng bakas sa lupa, ngunit ang tanong ko ay nananatiling walang sagot. Habang iniikot ko ang tingin, napansin ko ang isang CCTV camera sa poste malapit sa intersection. Hindi ito nabanggit sa police report. Hindi nila sinabi kung may footage o wala. Agad akong tumawag sa opisina ng barangay at tinanong kung may video mula sa gabing nangyari ang aksidente. Matagal bago sila sumagot, parang ayaw nilang magbigay ng impormasyon. Pero nang bumalik ang opisyal sa telepono, ang sinabi niya ay nagpatindig sa balahibo ko. Pasensya na, pero nawawala ang footage noong gabing iyon.
Nawawala. Paano nawawala? Hindi ba't ang CCTV ang isa sa pinakamahalagang ebidensya? Sinubukan kong magtanong pa, pero nagdahilan sila, may aberya raw sa system, nagkaroon ng glitch, hindi raw na-save ang recording. Pero sa tono ng boses nila, alam kong may tinatago sila. Hindi ito simpleng aksidente. May mas malalim na laro rito. Pag-uwi ko, sinubukan kong hanapin si Ramon Cruz. Gamit ang social media, inisa-isa ko ang mga pangalang Ramon Cruz sa lugar namin. Isang oras ang lumipas at sa wakas natagpuan ko ang profile niya. Ang larawan niya, ang itim na jacket, ang malamlam na tingin, siya nga. Pero ang higit na nagpasiklab sa puso ko ay ang cover photo niya. Isang larawan ng truck na may logo ng isang malaking kumpanya. Sa ilalim ng larawan may caption, "Sa serbisyo, kahit anong mangyari." Bigla kong naalala ang isa pang detalye sa police report. Ang truck na bumangga sa kotse ni Papa ay pag-aari ng isang kilalang kumpanya na gumagawa ng mga construction materials. Pero ayon sa pulis, walang pananagutan ng kumpanya dahil aksidente raw ang nangyari. Pero paano kung hindi aksidente? Paano kung may itinatago sila? Sa gitna ng pag-iisip ko, biglang may kumatok sa pinto. Malakas, paulit-ulit. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang isang envelope na iniwan ng kung sino mang kumatok. Walang tao sa paligid. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at ang laman nito ay mga litrato. Mga litrato ng sasakyan ni Papa, pero hindi ito ordinaryong larawan. Ang bawat isa sa mga litrato ay malinaw na nagpapakita ng isang bagay. Ang likod ng kotse ni Papa ay parang sinadyang banggain bago pa siya sumalpok sa truck. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi aksidente ang nangyari. Sinadya. At ang tanong na bumabagabag sa akin ay hindi na paano, kundi bakit. Nang bumalik ako sa bahay mula sa ospital, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Ang bawat sulok ng sala ay tila may kurot ng alaala ni tatay. Ang amoy ng kanyang lumang sigarilyo, ang pagkaluskos ng kanyang tsinelas sa kahoy na sahig, at ang madalas niyang pagbungis-ngis habang nanonood ng paborito niyang palabas. Pero ngayon, ang lahat ay tila nawala, parang isang pagkalunod sa kawalan. "Anak, magpahinga ka muna," sabi ni nanay, habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa harapan ko. Kita sa kanyang mga mata ang pagod, hindi lang sa puyat kundi sa bigat ng pagkawala ni tatay. Pero hindi ako makapagpahinga. Hindi ko kayang magpahinga. Pumasok si Tito Ben sa bahay, ang nakatatandang kapatid ni tatay. May dala siyang maliit na kahon na sa unang tingin ay hindi ko pinansin. "May mga gamit si kuya dito na naiwan sa garahe," sabi niya habang inilalapag ang kahon sa mesa. Mabilis kong sinilip ang laman, mga papeles, lumang relo at isang cellphone, ang cellphone na ni tatay. "Pwede bang tingnan ko ito?" Tanong ko kay Tito Ben na tumangulang bilang sagot bago tumungo sa kusina. Ang cellphone ni tatay ay luma na pero gumagana pa rin. Sa kabila ng lungkot, may bahagi sa akin na umaasang may makikita akong sagot. Binuksan ko ang gallery at doon ko nakita ang huling litrato na kinunan ni tatay. Isang madilim na kalsada, may bahagyang liwanag mula sa ilaw ng poste. Walang tao, walang sasakyan, pero may kakaiba sa litrato. Sa kanang sulok, parang may anino ng isang tao. Hindi ko maipaliwanag, pero tila may pahiwatig na hindi aksidente ang nangyari sa kanya. Sinubukan kong magtanong kay nanay. "Ma, may alam ka ba sa mga huling lakad ni tatay bago nangyari ang aksidente?" Tanong ko, pilit na hinahanap ang mga salitang hindi magpaparamdam ng pagdududa sa kanya. Pero kita sa mukha niya ang pag-iwas. "Anak, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Aksidente lang iyon," sagot niya, pero ang panginginig ng kanyang boses ang unang palatandaan na may tinatago siya. Hindi ko na siya pinilit. Alam kong hindi ko makukuha ang sagot mula sa kanya. Kaya lumabas ako ng bahay, dala ang cellphone ni tatay. Naglakad ako papunta sa lugar kung saan siya namatay, ang kalsadang madilim sa litrato. Habang papalapit ako, parang bumibigat ang hangin.
Walang katahimikan, bawat tunog ng dahon, bawat huni ng ibon, lahat ay parang may babala. Sa mismong lugar ng aksidente, may mga bakas pa rin ng gulong sa kalsada, pero wala nang ibang palatandaan ng nangyari. Tumayo ako doon, pilit na iniisip kung paano naganap ang insidente. Bigla kong naalala ang anino sa litrato. Sino ang taong iyon? May kinalaman ba siya sa pagkamatay ni tatay? Habang nakatitig ako sa paligid, may narinig akong mga yapak. Mabilis akong lumingon pero walang tao. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Naisip kong baka paranoia lang ito, pero hindi ko maikaila ang malamig na hangin na tila dumaan sa likod ko. Pag-uwi ko, sinubukan kong tawagan ang huling numero na nasa call log ng cellphone ni tatay. Isang beses lang itong ginamit noong araw ng aksidente. Nagring ang telepono at sa wakas may sumagot. Sino ito? Tanong ng isang lalaking boses, mababa at malamig. Ako ang anak ni Mang Ruben, sagot ko, halos bumagal ang paghinga ko. Gusto ko lang malaman kung ano ang pinag-usapan ninyo bago nangyari ang aksidente. Hindi agad sumagot ang lalaki, tila naramdaman ko ang pag-aalinlangan niya. Hindi ko siya kilala, sagot niya sa wakas, pero ang tono niya ay may bahid ng kasinungalingan. Bago ko pa siya pwedeng pilitin, bigla niyang binaba ang tawag. Nang subukan kong tawagan ang numero ulit, hindi na ito makontak. Sa puntong iyon, alam kong may isang bagay na hindi tama. Ang lalaking iyon, ang litrato, ang anino, lahat sila'y parang piraso ng puzzle na kailangang buuin. Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Pumasok si nanay, may dala siyang envelope. Anak, dumating ito kanina. Para kay tatay mo, pero hindi ko alam kung bakit ngayon lang dumating. Sabi niya habang iniabot sa akin. Binuksan ko ang envelope at sa loob nito ay may isang papel na may nakasulat na huwag kang makialam. Mabilis ang tibok ng puso ko. Sino ang nagpadala nito? Bakit para kay tatay? At bakit ngayon lang dumating pagkatapos ng kanyang pagkamatay? Sa likod ng papel may nakasulat pang address. Isang lugar na hindi ko pa naririnig, isang warehouse sa labas ng bayan. Alam kong hindi ko maaaring baliwalain ito, pero alam ko rin ang panganib. Habang iniisip ko kung pupuntahan ko ang address na iyon, narinig ko ang isang malalim na buntong hininga sa likod ko. Paglingon ko, si nanay ang nakatayo sa pintuan, pero ang ekspresyon niya ay hindi inaasahan. Halos pamilyar sa akin ang itsura ng takot sa kanyang mga mata. Ma, ano ang alam mo tungkol dito? Tanong ko, hawak ang papel. Pero bago siya makasagot, bigla niyang kinuha ito mula sa kamay ko at itinago sa likod niya. Anak, hayaan mo na, hindi mo na kailangan malaman ang lahat, sabi niya, halos pabulong. Ang malamig na hangin sa paligid ay tila nagbigay ng babala. Sa puntong iyon, na-realize ko ang isang bagay. Ang lihim na hinahanap ko ay hindi lang tungkol sa aksidente. May mas malalim na koneksyon si tatay, si nanay, at ang mga taong nasa paligid ko. At ang pinakamahigpit na tanong ay ito. Hanggang saan ko kayang maghukay para sa katotohanan, kahit na ang sagot ay maaaring magbago ng buhay ko ng tuluyan. Ang gabi ay puno ng bigat. Sa pagitan ng pag-iyak ni nanay at pagkatulala ko sa larawan ni tatay, parang hindi na gumagalaw ang mundo. Sa papel, aksidente raw ang ikinamatay niya, isang kotse na nawala ng preno sa kalsadang madilim. Ngunit sa puso ko, hindi iyon ganap na totoo. May kung anong bumubulong sa akin, may hindi tama. Kinabukasan dumiretso ako sa istasyon ng pulis para kunin ang ulat ng insidente. Ang pulis na nag-asikaso sa akin ay may malamig na mata at tinig na walang emosyon. Standard procedure lang, sabi niya habang inaabot ang papel. Ang ulat ay maikli. Nawala ng kontrol ang sasakyan, bumangga sa poste at agad na namatay si tatay. Walang ibang detalye, walang saksi, walang paliwanag. Habang binabasa ko ang ulat, may napansin akong kakaiba.
Ang oras ng aksidente ay 10:10 ng gabi, pero alam kong hindi iyon tama. Palaging umuuwi si tatay bago mag 8:00, lalo na kapag wala siyang overtime. Isa pa, ang kalsadang iyon ay hindi daan pa uwi sa bahay namin. Bakit siya naroon? Pag-uwi ko, tinanong ko si nanay tungkol sa huling araw ni tatay. Sinabi niya sa akin na may meeting siya, sagot niya habang pinupunasan ng luha. Pero ang sabi niya, mabilis lang iyon, dapat umuwi na siya agad. Hindi ko masabi kay nanay ang hinala ko. Ayokong dagdagan ng sakit na nararamdaman niya. Bumalik ako sa kwarto ni tatay, hinanap ang cellphone niya na nasa drawer. Sira ang screen pero gumagana pa. Binuksan ko ang mga mensahe. May isang text mula sa hindi kilalang numero. 10:10 tayo magkita sa dating lugar. Walang pangalan, walang iba pang detalye. Sino ang nag-text na iyon? At ano ang dating lugar? Hindi ko alam kung saan magsisimula pero naglakas loob akong puntahan ang kalsadang iyon, ang lugar ng aksidente. Sa liwanag ng araw, normal lang ang itsura ng daan. Walang anumang kakaiba. Pero may isang bagay ang tumawag sa pansin ko, ang mga gasgas sa poste. May marka ng pintura hindi lang mula sa kotse ni tatay, kundi mula sa ibang sasakyan. Parang may bumangga muna bago ang sasakyan ni tatay. Wala iyon sa ulat ng pulis. Habang iniinspeksyon ko ang lugar, may tumigil na kotse sa likuran ko. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng leather jacket, may sunglass kahit hindi naman maliwanag ang araw. Anak ka ni Ramon, di ba? Tanong niya. Tumango ako, bagamat kinakabahan. Hindi ko siya kilala. Bakit ka narito? Dagdag niya, malamig ang tono. May mga tanong lang ako, sagot ko. Hindi ko binanggit ang mga hinala ko. Hindi ko siya pinagkatiwalaan. Ngumiti siya pero hindi iyon nakakalma. Baka mas mabuti kung huwag mo nang galawin ang bagay na to, bata. Minsan mas ligtas ang hindi mo alam. Tumalikod siya at sumakay ulit sa kotse. Naiwan akong nakatayo, nanginginig ang tuhod. Sino siya? Bakit niya alam ang pangalan ni tatay? Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga tanong sa isip ko ay parang apoy na hindi mapatay. Nagdesisyon akong sundan ang numero ng text sa cellphone ni tatay. Tinawagan ko ito pero hindi sumagot. Nag-text ako, "Sino ka? Anong nangyari kay tatay?" Pagkalipas ng ilang minuto may sagot, "Huwag kang magtanong." Ang sagot na iyon ay nagpatibay ng hinala ko. May tinatago ang taong ito. Pero sino siya? At bakit siya tila takot? Kinabukasan bumalik ako sa istasyon ng pulis. Ang pulis na nakausap ko noong una ay hindi naroon. Ang isang bagong pulis ang tumulong sa akin. May ibang detalye ba kayo sa kaso ng tatay ko? Tanong ko. Tumitig siya sa akin, parang nag-aalangan. Wala, sabi niya. Anong gusto mong malaman? Sinabi ko ang tungkol sa mga marka ng pintura sa poste. Saglit siyang natigilan, ngunit agad na bumalik sa normal ang ekspresyon niya. Hindi na mahalaga iyon, sagot niya. Tapos na ang investigasyon. Aksidente iyon, wala nang iba. Pero alam kong hindi siya tapat. Nang umalis ako sa istasyon, napansin ko ang isang taong nakamasid mula sa gilid ng pinto. Ang lalaking naka-leather jacket. Nagmamadali akong lumabas, ngunit sinundan niya ako. Sa abot ng makakaya ko, mabilis akong tumakbo papunta sa isang masikip na eskinita. Doon, nagtago ako sa likod ng mga tambak na kahon. Narinig ko ang yabag niya, mabigat, mabagal. Bata, tawag niya, alam kong nandyan ka. Nanginginig ako pero hindi ako gumalaw. Huwag kang maglaro ng apoy, hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Pagkatapos tumigil ang yabag. Tumingin ako mula sa likod ng kahon. Wala na siya. Pag-uwi ko, muling binuksan ko ang cellphone ni tatay. May bagong mensahe mula sa parehong numero. Huling babala, tumigil ka. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa iyon. Sino ang nagbabanta sa akin at bakit nila gustong itago ang katotohanan? Pumasok si nanay sa kwarto, bitbit ang isang kahon. Nakita ko ito sa mga gamit ng tatay mo, sabi niya. Binuksan ko ang kahon, may mga papel, resibo, mga tala,
at isang larawan. Sa larawan naroon si tatay, nakatayo sa tabi ng isang lalaki. Ang lalaking nasa larawan ay ang lalaking naka-leather jacket. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Ano ang koneksyon ng lalaking iyon kay tatay? At bakit tila siya ang bantay ng lihim na ito? Sa ilalim ng mga papel, may isang envelope. Binuksan ko ito at may nakita akong kontrata. Ang pangalan ni tatay ang naroon at isang kumpanya na hindi pamilyar. Pero ang pinakamahalaga ay ang huling linya ng dokumento. Kapag nilabag ang kasunduan, may kapalit na buhay. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ako sa lugar ng aksidente. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, halo ang lungkot, galit, at isang matinding pangungulila. Ang kalsadang iyon, na dati ordinaryo lamang, ngayon ay parang isang altar ng mga tanong na walang sagot. Nakatitig ako sa mga marka ng gulong na tila nagkukwento ng isang bagay, ngunit anong kwento? Anong katotohanan? Kahit anong galaw ng hangin, bawat tunog ng mga sasakyan sa paligid, parang multo ng nakaraan ang bumubulong sa akin. Ang mga pulis ay nagbigay na ng opisyal na ulat. Aksidente raw ito, walang foul play, pero bakit hindi ako mapakali? Bakit parang may kulang? Ang tatay ko ay hindi pabaya. Alam niya ang kalsadang ito, kilala niya ang bawat liko, bawat kurba. Hindi siya basta-basta naliligaw sa ganitong sitwasyon. Habang nakaupo ako sa gilid ng kalsada, may lumapit na isang lalaki. Isang driver ng tricycle, mukhang nasa edad 50 at may bakas ng pag-aalala sa mukha. Tahimik siyang naupo sa tabi ko. Hindi kami nag-usap agad. Naramdaman ko lang ang bigat ng presensya niya. Sa wakas, siya na ang bumasag ng katahimikan. Anak ka ba ni Mang Lito? Tanong niya na parang sinisigurado kung tama ang iniisip niya. Opo, sagot ko sabay tingin sa kanya. Bakit po? Tinitigan niya ako at sa kanyang mga mata ay parang may gustong lumabas na sikreto. May nakita ako nung araw na yon, nung aksidente. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano po ang nakita ninyo? Tanong ko agad. Halos hindi na ako makahinga. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin, pero hindi aksidente ang nangyari sa tatay mo. May sasakyang nakabuntot sa kanya. Itim na van. Hindi ko masyado nakita ang plaka pero sigurado ako na sinadyang banggain ang kotse niya. Napabalikwas ako sa sinabi niya. Van? Sinasadya? Sigurado po kayo? Tumango siya. Oo, nasa harap ako noon, nagmamaneho, pero hindi ko masyadong inabutan ang pangyayari. Pagtingin ko sa salamin, nakita ko na lang ang kotse ng tatay mo na bumaliktad. Pero bago pa yon, may nangyari. Hindi normal ang kilos ng van. Parang tinutulak niya ang sasakyan ng tatay mo. Gusto kong magtanong pa, ngunit bigla siyang tumayo, halatang hindi komportable sa mga sinasabi niya. Huwag mo nang isama ang pangalan ko, ha? Delikado, pero gusto ko lang malaman mo, hindi aksidente ang nangyari. Ingat ka, hiho. At bago ko pa siya mapigilan, mabilis siyang umalis. Iniwan akong naguguluhan, galit at takot. Nagdesisyon akong mag-imbestiga pa. Kung totoo ang sinabi ng driver, hindi ito simpleng kaso. Bumalik ako sa presinto at humingi ng kopya ng ulat ng aksidente. Gamit ang koneksyon ng isang kaibigan ko, nakakuha ako ng CCTV footage mula sa isang tindahan malapit sa pinangyarihan. Habang pinapanood ko ang video, naramdaman ko ang malamig na pawis sa batok ko. Tama ang sinabi ng driver, may itim na van na bumuntot sa kotse ng tatay. Sa umpisa mukha itong normal na trapiko, pero habang tumatagal napansin kong masyadong malapit ang van sa likuran ng sasakyan ng tatay. At sa eksaktong sandali bago bumaliktad ang kotse, tila may malakas na tulak mula sa van. Hindi ito halata sa unang tingin, pero malinaw na may intensyon. Sinubukan kong i-freeze ang frame kung saan makikita ang van. Hindi malinaw ang plaka, pero may isang logo sa gilid nito, isang pamilyar na simbolo.
ang logo ng isang malaking kumpanya na madalas pinupuntahan ng tatay ko para sa negosyo. Biglang bumalik ang hinala ko. May kaugnayan ba ang trabaho ng tatay ko sa nangyari? Meron ba siyang nalaman na hindi dapat? At bakit tila tinatago ito ng mga awtoridad? Dahil hindi ko mapakali, nagpasya akong puntahan ng kumpanya. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, pero kailangan kong malaman kung may koneksyon ang nangyari sa tatay ko sa kanila. Habang papalapit ako sa gusali, napansin ko ang van na nakaparada sa gilid nito. Parehong logo, parehong kulay, parang nanigas ang mga paa ko. Hindi ko alam kung magpapanggap o magpapakilala. Pero bago pa ako makalapit, may lumapit sa akin na security guard. Ano pong kailangan nila? Tanong niya, matalim ang tingin, halatang nagmamatyag. May hinahanap lang po ako. Kaibigan ng tatay ko. Nagtatrabaho po dito dati. Pasensya na po, pero restricted ang lugar na ito. Hindi po pwedeng basta-basta pumasok. Ganun po ba? Pero hindi pa man ako tapos magsalita, may tumigil na itim na van sa harap ng building. Bumukas ang pintuan at isang lalaki ang bumaba. Nakasuot siya ng formal na damit pero may kakaibang presensya. Hindi ko alam kung bakit pero alam kong may koneksyon siya sa nangyari. Nagtama ang mga mata namin saglit at bigla akong nakaramdam ng kilabot. Ngunit bago ko pa siya masundan ng tingin, umalis na ang van, mabilis na parang walang nangyari. Napatitig ako sa security guard pero halata sa kanya na ayaw niya akong kausapin pa. Pasensya na sir, umuwi na lang po kayo, sabi niya sabay talikod. Habang pauwi naguguluhan ako. Sino ang lalaking iyon? Bakit tila may namumuong tensyon sa paligid ng kumpanyang iyon? At bakit naramdaman kong may nagmamasid sa akin? Pagdating ko sa bahay, hindi ko maiwasan ng kaba. Binuksan ko ang laptop ko para muling pag-aralan ang CCTV footage. Pero sa gulat ko, hindi ko na makita ang file. Wala na ito. Parang nabura, may kumakatok sa pinto. Pagpasok ko sa bahay, ang katahimikan ay parang isang suntok sa dibdib. Ang bawat tunog ng yapak ko sa sahig ay tila nag-echo sa kawalan, nagbabadya ng isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Ang mga ilaw sa sala ay nakabukas, ngunit may kakaiba sa liwanag nito. Parang malamlam, parang may nakatago sa mga anino. Naaalala ko pa ang huling gabi na narito si tatay, nakaupo sa lumang sopa. May hawak na tasa ng kape habang tinatawanan ang isang lumang pelikula. Ngayon, ang sopa na iyon ay mukhang iniwan ng panahon, malamig at walang buhay. Ang hawla ng ibon sa sulok ay walang laman. Napansin ko yon agad. Ang ibong alaga ni tatay, si Rico, ay laging maingay tuwing ganitong oras. Ngunit ngayon, wala man lang tunog ng pag-aspas ng pakpak o ang pamilyar na huni nito. Lalo akong kinabahan, may mali. Hindi ko alam kung ano, pero ang gutom sa sikmura ko ay napalitan ng bigat na parang bato. Nakita ko ang mga papel na nakakalat sa mesa. Ang mga ito'y mukhang mga dokumento. May pirma ni tatay sa ilang bahagi. Lumapit ako at sinuri ang mga iyon. Mga kontrata sa lupa. Hindi ko maintindihan ang detalye pero may nakasulat na pangalan ng isang kumpanya, Silver Horizon Development Corp. At isang address na hindi ko pamilyar. Bakit may mga ganitong papel si tatay? Hindi niya nabanggit kailanman na may negosyo siyang ganito. Isa ba ito sa mga bagay na tinatago niya mula sa amin? Habang iniisa-isa ko ang mga papel, may narinig akong kaluskos mula sa likod ng bahay. Tumigil ang paghinga ko. Sino ang nandoon? Hindi ko alam kung takot o galit ang nangingibabaw sa akin, pero kinuha ko ang isang lumang payong na nakasandal sa dingding bilang sandata. Maingat akong naglakad papunta sa kusina, ang bawat hakbang ay tila bumibigat sa bawat segundo. Ang tunog ay parang nagmumula sa bodega sa likod. Ang isip ko'y naglalaro ng kung ano-anong senaryo pero hindi ako umatras. Kailangan kong malaman. Binuksan ko ang pinto ng kusina. Ang malamig na hangin mula sa labas ay tumama sa mukha ko pero ang katawan ko'y nag-aapoy sa tensyon. Ang bodega ay madilim,
ngunit may maliit na liwanag na tumatagos mula sa lamat ng pinto nito. Nilapitan ko iyon, pinakiramdaman ang paligid. Nang idikit ko ang tenga ko sa pinto, narinig ko ang mabibigat na hakbang sa loob, parang may gumagalaw na tao. Hindi ako nagdalawang isip. Binuksan ko ang pinto nang biglaang igalaw. Sa loob ay isang lalaking nakaitim, may suot na sombrero at mukhang nagtatangkang maghalughog sa mga gamit ni tatay. Nagulat siya nang makita ako pero hindi siya nagpakita ng takot. Bagkus, ngumisi siya na parang alam niya ang isang bagay na hindi ko alam. Ikaw ang anak? Tanong niya sa malamig na tono. Hindi ko alam kung paano ako nakapagsalita. Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito? Sigaw ko hawak ng mahigpit ang payong. Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, tinuro niya ang isang kahon sa sulok na mukhang pinag-iinteresan niya bago ako dumating. Kung ako sa'yo, bubuksan ko yan. Mas maigi pang malaman mo na ngayon bago pa lumala ang lahat. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Lalo akong nagalit. Umalis ka rito, tatawag ako ng pulis. Banta ko, pero ngumisi lang siya, hindi nagpakita ng kahit anong pangamba. Hindi mo kailangan ng pulis, hindi nila malulutas ang problema mo. Pero sige, ituloy mo ang ginagawa mo. Panoorin natin kung paano ka masisira sa sarili mong mga tanong. Bago ko pa siya masagot, mabilis siyang lumabas ng bodega. Tumakbo papalayo. Sumigaw ako, pero wala na akong magawa. Hindi ko siya kayang habulin. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang tumingin ako sa kahon na tinuro niya. Ano ang meron dito? Bakit parang siya mismo ang takot dito? Sa kabila ng lahat, ang kuryosidad ko ang nanalo. Lumapit ako, binuksan ang kahon at ang laman nito ay nagpatigil sa mundo ko. Mga litrato. Maraming litrato ni tatay, kasama ang mga taong hindi ko kilala, mukhang mga pulong. Sa ibang litrato may hawak siyang mga dokumento na parang may transaksyon. Pero ang isang litrato ang tumusok sa puso ko. Si tatay, nakatayo sa tabi ng isang lalaki na mukhang pamilyar. Akala ko'y imposible. Pero habang tinitigan ko ang litrato, naalala ko kung sino siya. Ang lalaking iyon ay ang amo ni tatay, si Mang Edgardo, na palaging mukhang mabait sa tuwing dumadalaw sa amin. Pero bakit parang lihim ang koneksyon nila? Hawak ko ang litrato nang may mapansin akong sulat sa likod nito. Silver Horizon, Phase 3, Confidential. Ang mga salitang iyon ay parang bomba sa utak ko. Ang Silver Horizon na nakita ko sa kontrata. May koneksyon ba ang kumpanyang ito sa pagkamatay ni tatay? At bakit tila ang amo niya mismo ang sangkot? Ang mga tanong sa isip ko'y nagkalat na parang basag na salamin. Lumabas ako ng bodega, hawak pa rin ang litrato. Ang isip ko'y magulo, ngunit ang galit ko'y lumalalim. Pinilit kong maghanap ng sagot, ngunit ang sagot ay mukhang mas malalim kaysa sa inaakala ko. Kung si Mang Edgardo ang may alam nito, kailangan kong kausapin siya. Pero paano kung siya ang may sala? Paano kung ang kumpanyang iyon ang dahilan ng lahat? At kung totoo iyon, gaano kalaki ang sabwatan na kinakaharap ko? Ang tunog ng telepono ang bumasag sa katahimikan. Tumakbo ako papunta sa sala, kinuha ang handset. Hindi ko kilala ang numero, pero sinagot ko ito. Hello? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig. Isang boses ang sumagot, pamilyar ngunit malamig. Alam kong may nakita ka. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa bagay na hindi mo kayang harapin. Ang buhay mo'y mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Pagpasok ko sa bahay ng tita ko, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Ang dating masaya at magaan na tahanan ay tila naging madilim at tahimik. Napansin ko ang mabilis na pag-iwas ng tingin ng mga pinsan ko habang binati ko sila. At ang tita ko naman ay tila aligagang tumingin sa relo niya kahit wala namang plano para sa araw na iyon. May kakaibang tensyon sa paligid na hindi ko mabigyang paliwanag. Habang kumakain kami ng hapunan,
Sinubukan kong magtanong tungkol sa mga detalyeng hindi ko pa rin maintindihan sa aksidente ni tatay. Tita, bakit nga pala bigla kayong pumunta sa lugar ng aksidente? Ang bilis niyo yata nakarating? Tanong ko, pilit na pinakalma ang boses ko kahit may lamig sa tono. Napansin ko ang bahagyang pagtaas ng kilay niya pero agad din siyang ngumiti, pilit na ipinapakita ang normalidad. Tinawagan kami agad ng pulis. Sabi nila, kami raw ang pinakamalapit na kamag-anak na pwedeng tumulong. Alam mo naman, anak, emergency yon kaya mabilis kaming nagpunta. Sagot niya. Pero may kung anong panginginig sa boses niya. Isang bagay na hindi niya maitatago sa akin kahit pagaano siya kagaling magsinungaling. Sinubukan kong pigilan ang pag-init ng ulo ko. Ayokong magtanong ng agresibo pero hindi ko rin mapigilang magduda. Pero hindi ba dapat ako ang unang sinabihan? Ako ang anak niya, di ba? Bakit parang ang dami niyo ng alam bago pa ako makarating? Tumigil siya sa pagnguya at bigla siyang tumingin sa akin. May halong lungkot at pag-aalala. Ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip, bigla siyang tumayo at sinabing, "Sandali lang, kukuha ako ng tubig." Habang nasa kusina siya, napansin kong ang pinsan kong si Carlo ay hindi mapakali. Panay ang galaw ng kamay niya sa ilalim ng mesa at ang mga mata niya ay hindi tumitingin sa akin. "Carlo, ayos ka lang ba?" Tanong ko. Napatingin siya sa akin at bigla siyang ngumiti. Pero hindi iyon ang usual na ngiti niya. Para bang pilit, may takot. "Oo naman kuya, pagod lang siguro, alam mo na, trabaho." Pero hindi ko siya pinakawalan. May kung anong kakaiba sa kilos niya at alam kong may alam siya. "Carlo, anong alam mo tungkol sa aksidente ni tatay? May sinabi ba ang tita ko sa inyo na hindi niya sinasabi sa akin?" Tanong ko, diretso at puno ng tensyon. Napatingin siya sa kusina kung saan nasa loob pa rin si tita. Halata ang pag-aalinlangan niya pero bago pa siya makasagot, bumalik na si tita dala ang baso ng tubig. "Bakit parang ang seryoso niyo diyan? Pag-usapan naman natin ang ibang bagay. Masakit pa rin ang pagkawala ng tatay mo, anak. Baka mas maganda kung huwag mo munang masyadong bigyan ng pansin ang mga detalye." Sabi niya, pilit na pinapalitan ng usapan. Pero hindi ko na siya pinansin. Tumayo ako mula sa mesa, naglakad patungo sa sala at doon ko nakita ang isang bagay na nagpatibok ng mabilis sa puso ko. Isang envelope na puti, nakapatong sa drawer. May nakasulat na confidential. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may koneksyon ito sa sinisikap kong alamin. "Tita, ano itong envelope na ito?" Tanong ko, hawak ang papel at pilit na pinipigilan ang panginginig ng kamay. Biglang bumilis ang kilos niya. At sa isang iglap, nasa harapan ko na siya. Pilit na inaagaw ang envelope. Wala yan, anak. Mga dokumento lang tungkol sa negosyo. Walang kinalaman niyan sa aksidente ng tatay mo, sagot niya. Pero hindi ko siya pinaniwalaan. Bago pa niya makuha ang envelope, mabilis kong binuksan ito. At doon ko nakita ang laman. Mga larawan ng sasakyan ni tatay, ngunit hindi mula sa araw ng aksidente. Ang mga larawan ay kuha bago ang insidente. May mga marker na nakalagay sa gulong, sa hood, at sa ilalim ng sasakyan. Para bang may sinuri sa sasakyan ni tatay bago ito nasangkot sa aksidente. "Tita, ano ito? Bakit may ganitong mga larawan? Sino ang kumuha nito? At bakit hindi ko alam ang tungkol dito?" Tanong ko, mas mataas na ang boses. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan naming dalawa habang ang mga pinsan ko naman ay tahimik na nanonood, halatang takot na makialam. Hindi sumagot si tita. Sa halip, kinuha niya ang envelope mula sa kamay ko at sinabing, "Anak, huwag ka nang makialam. Hindi mo na iintindihan ang lahat ng nangyayari. Mas mabuti kung pabayaan mo na lang ito." Pero hindi ako papayag. Alam kong may tinatago sila. At kung hindi nila sasabihin sa akin, ako mismo ang maghahanap ng sagot.
Lumabas ako ng bahay, dala ang galit at determinasyon, at nagdesisyong pumunta sa presinto kung saan naroon ang pulis na unang tumawag sa amin. Gusto kong malaman kung ano ang tunay na nangyari sa aksidente ni tatay. Pagdating ko sa presinto, nagpakilala ako sa pulis na naka-duty. Gusto ko pong makausap ang investigador ng aksidente ng tatay ko. Sabi ko diretso at puno ng tensyon. Tumango naman ang pulis, ngunit bago pa niya ako maipakilala sa investigador, may dumating na isang lalaki, mukhang mataas ang ranggo, may suot na maayos na uniforme. Tumayo siya sa harapan ko at biglang nagsalita, "Ikaw ba ang anak ni Ramon Cruz?" Tumango ako, hindi maipaliwanag ang kaba na biglang bumalot sa akin. "Oo, ako nga po. Bakit? May alam po ba kayo tungkol sa aksidente niya?" Tanong ko. Ngumiti ang lalaki, pero hindi iyon ang uri ng ngiti na nakakapagpagaan ng loob. Sa halip, may kung anong misteryo sa likod ng mga mata niya. May mga bagay na hindi mo dapat alam, iho. Pero kung talagang gusto mong malaman ng totoo, sigurado ka ba na kaya mong tanggapin? Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero may kung anong takot ang biglang bumalot sa akin. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Tanong ko, pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses. Tumawa siya ng mahina at pagkatapos ay sumagot, "Ang aksidente ng tatay mo ay hindi aksidente at ang mga taong malapit sa iyo ang may alam kung bakit." Halos hindi ako makahinga sa narinig ko. Sino ang tinutukoy niya? Ang tita ko, si Carlo, ang sarili naming pamilya? At higit sa lahat, bakit nila gagawin ito? Nililinis ko ang lumang kahon sa ilalim ng kama nang may tumama sa aking paningin. Isang lumang envelope na tila sumisigaw ng atensyon. May mga guhit ng pagkaluma sa gilid nito. Ang papel ay naninilaw na, ngunit ang tatak sa harapan ay malinaw pa rin. Pangalan ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang tatay ko bago siya namatay. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang binubuksan ang envelope, parang may bahagi ng puso ko ang tumatalon sa kaba. Sa loob, may mga dokumento, mga kontrata, ulat, at isang liham na nakatype gamit ang lumang makina. Sinimulan kong basahin ang liham at sa bawat linya, parang may sumisiksik na malamig na hangin sa dibdib ko. Ang liham ay tila babala. May nakasaad na kung hindi mo susundin ang pinagkasunduan, may mangyayari sa iyong pamilya. Hindi ito direktang may pangalan ng tatay ko, ngunit ang petsa, ang logo ng kumpanya, at ang pirma sa dulo ay nagbigay ng mas malinaw na koneksyon kaysa anumang ebidensya na nakita ko. Ang tanong sa utak ko, sino ang nagpadala nito? Ang tono ay parang may nagbabanta sa tatay ko, ngunit bakit hindi niya ito sinabi sa amin? Bakit niya itinago? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin ng pinagkasunduan? Ang mga katanungan ay naglalaban-laban sa isip ko, habang ang mga mata ko'y muling bumalik sa pirma sa ilalim ng liham, isang pirma na pamilyar sa akin. Si Mr. Alonzo, ang boss ng tatay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bigat ang pangalan niya sa bawat pagbanggit. Kinuha ko ang cellphone ko at hanapin ang numero ni Mang Ruben, dating kaibigan ng tatay ko sa trabaho. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses niya ay halatang nag-aalangan. "Anak, bakit mo ako tinatawagan ng ganito?" Tanong niya, tila may bahid ng takot at pag-iingat. Inilabas ko ang liham, binanggit ang mga detalye at ang pangalan ni Mr. Alonzo. Tumahimik si Mang Ruben sa kabilang linya at naramdaman kong may kung anong pilit niyang sinisikil. "Hindi mo ba alam? Ang kumpanya ay may kung anong madilim na ginagawa. Ang tatay mo'y naging bahagi ng mas malaking usapan, pero..." "Anak, mas mabuting huwag mo nang kalkalin ito." Ang sagot niya ay parang gasolina sa apoy ng pagdududa ko. "Ano ang ibig mong sabihin, Mang Ruben? Alam mo ba kung anong nangyari sa tatay ko? Bakit siya namatay?" Tanong ko
Halos sumabog ang emosyon sa dibdib ko. Pero ang sagot niya ay isang malamig na, hindi ko alam ang lahat, pero mas mabuting huwag kang magsalita ng malakas tungkol dito. Hindi ligtas. Hindi ligtas para kanino? Para sa akin o para sa kanila? Ang galit, takot, at pagkabigo ay nagsama-sama sa puso ko, pero alam kong hindi ako pwedeng tumigil dito. May dahilan kung bakit namatay ang tatay ko, at hindi ito aksidente. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang pagkawala niya o ang katotohanang may mga taong nagtatago ng sagot. Kinabukasan, nagpunta ako sa opisina ni Mr. Alonzo. Hindi ako nagpaalam sa nanay ko, hindi ko rin sinabi sa kahit sino. Ang opisina niya ay nasa mataas na gusali sa gitna ng lungsod at habang papasok ako, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang sekretarya niya ay nagtaka kung bakit ako naroon. Ngunit sinabi kong may mahalaga akong usapan kay Mr. Alonzo. Sa loob ng ilang minuto, pinapasok ako sa opisina niya. Ang kwarto'y malaki, malamig at moderno, pero parang may anino ng panlilinlang na nakabalot sa dingding. Ang matandang lalaki nakaupo sa isang leather chair. Ang mukha niya'y payapa, pero ang mga mata niya'y tila may lihim na itinatago. Ikaw ang anak ni Ernesto, sabi niya na parang binabasa ang laman ng pagkatao ko. Ano ang kailangan mo? Diretso kong inilabas ang envelope at inilapag ito sa harapan niya. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ginawa niyo sa tatay ko? Tanong ko, hindi na nag-aksaya ng oras sa magalang na pananalita. Ang ekspresyon ng mukha niya ay bahagyang nagbago. Isang lihim na panlaban sa kaba, pero hindi niya ito itinanggi. Ang tatay mo ay may mga bagay na hindi mo na dapat pakialaman. Bata, huwag mong sirain ang alaala niya sa pamamagitan ng mga tanong na hindi mo kayang sagutin. Sagot niya, ang tono'y malamig na parang yelo. Ngunit ang sagot na iyon ay hindi sapat para patahimikin ako. Kayo ba ang nagpapatay sa kanya? Sigaw ko at sa sandaling iyon, ang mga mata niya'y lumalim at ang ekspresyon ng mukha niya'y tila nagbigay ng sagot na hindi niya kayang bigkasin ng malakas. Tumayo siya, nilapitan ako at bumulong, hindi lahat ng bagay ay dapat malaman. Kung mahal mo ang pamilya mo, anak, umalis ka na. Ang mga salita niya ay parang tinik na kumapit sa puso ko. Lumabas ako ng opisina, nanginginig sa galit at takot, ngunit sa labas ng gusali, may dumaan na kotse. Isang itim na SUV na huminto saglit sa harapan ko. Ang bintana ay bumaba at isang lalaking nakasuot ng itim ang sumilip. Hindi ko siya kilala, ngunit ang tingin niya sa akin ay parang babala. Tumigil ka na, hindi mo alam kung sino ang nilalabanan mo. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ito simpleng kwento ng aksidente. May mas malaking laro, mas madilim na katotohanan. Ngunit ang tanong, hanggang saan ako handang lumaban para sa hustisya? Nasa loob ako ng kotse at nakatingin sa papel na hawak ko. Isang kopya ng police report tungkol sa aksidente ng tatay ko. Pero sa kabila ng detalyadong deskripsyon ng insidente, may isang bagay na tila hindi tumutugma. Sinabi sa ulat na nawalan ng kontrol ang truck na minamaneho niya dahil sa biglaang pagpreno. Ngunit ang mekaniko na nag-inspeksyon sa sasakyan ay nagsabing walang problema sa preno nito. Lalong gumulo ang isip ko. Ano ang hindi sinasabi ng dokumentong ito? Ilang araw na akong nagkakalkal ng impormasyon, kinakausap ang mga taong huling nakakita sa tatay ko. Iniisa-isa ang mga tawag at binabalikan ang mga mensahe sa kanyang cellphone. May isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw, si Mang Celso, ang kaibigan at katrabaho ng tatay ko. Siya ang unang dumating sa lugar ng aksidente. Siya rin ang nagbigay ng testimonya sa pulis. Mula sa umpisa, tila siya ang may pinakamalaking alam sa nangyari. Pero bakit parang may ilang detalye siya ang hindi sinasabi? Kinausap ko siya muli sa ikalawang pagkakataon. Sa unang beses, puro pasakit ang inilahad niya sa akin kung paano niya nakita ang truck na bumangga sa poste, kung paano sinubukan niyang iligtas si tatay,
at kung paano siya nawalan ng lakas ng mapagtanto niyang wala na ito. Pero ngayon, iba ang tono ng usapan namin. Ang mga sagot niya ay tila may pag-iwas na parang takot siyang magkamali ng salitang bibitawan. Wala akong ibang alam, iha, sinabi ko na lahat sa pulis. Ang sambit niya habang iniwas ang tingin. Ngunit napansin ko ang panginginig ng kanyang kamay habang hinahaplos ang kanyang kape. Kung wala kang ibang alam, Mang Celso, bakit parang kinakabahan ka? Tanong ko diretso. Hindi niya ako sinagot. Sa halip, tumayo siya at nagpaalam na kailangan na niyang umalis. Ngunit bago siya makalayo, may isang papel na nalaglag mula sa kanyang bulsa. Agad ko itong dinampot at binasa. Isang resibo. Hindi ko alam kung bakit, pero kakaiba ang pakiramdam ko sa resibong iyon. May nakasulat na address sa ibaba. Hindi ko pinansin ang pagtutol ni Mang Celso habang pilit niyang hinablot pabalik ang papel. Sa halip, iniwan ko siya roon at nagmadaling sumakay sa kotse, diretso sa lugar na nakalagay sa resibo. Ang lugar ay isang lumang bodega sa labas ng bayan. Madilim na nang makarating ako. Wala akong masyadong inaasahan pero ang tibok ng puso ko'y bumilis habang papalapit ako. Isang bahagi ng utak ko ang nagsasabing umalis na delikado ito. Pero ang mas malaking bahagi ng pagkatao ko ang nagtulak sa akin. May sagot dito, alam ko. Pumasok ako sa bodega. Ang lugar ay tila iniwan na ng panahon. May kalawangang mga bakal, sirang mga kahoy na sahig, at alikabok sa bawat sulok. Pero sa gitna ng dilim, may naririnig akong mga boses. Mahina, pero malinaw. Sinundan ko ang tunog, dahan-dahan, habang pinipilit kong hindi gumawa ng ingay. Tapos na ang usapan, hindi pwedeng malaman ng pamilya niya, malaki ang mawawala sa atin, sabi ng isang malalim na boses. Tumigil ako sa pinto ng isang kwarto at sumilip. Dalawang lalaki ang nag-uusap, pareho nakasuot ng itim. Sa mesa nila may mga papel, larawan at tila mapa. Isa sa mga larawang iyon ang agad kong nakilala, ang truck ng tatay ko. Siguraduhin mong walang ebidensyang makakalabas. Kung hindi, tayo ang papahamak, dagdag ng isa. Ang boses niya ay puno ng galit. Halos hindi ako makahinga. Ang utak ko'y nagtatakbo sa bilis ng mga tanong. Sino ang mga lalaking ito? Ano ang kinalaman nila sa tatay ko? At ano ang tinatago nila? Muli akong umatras dahan-dahan hanggang makalabas sa bodega. Hindi ko na tinangkapang manatili dahil alam kong delikado. Sa likod ng kotse, hinugot ko ang cellphone ko. Naghahanap ako ng signal upang tumawag sa pulis, ngunit walang koneksyon sa lugar na iyon. Ang magagawa ko na lang ay bumalik sa bayan. Pero bago pa man ako makaalis, may naramdaman akong malamig na bakal sa likod ng ulo ko. Hindi maganda ang pakikialam, iha, sabi ng isang lalaki. Ang boses niya ay pamilyar. Dahan-dahan akong lumingon at nagulat ako nang makitang si Mang Celso ang may hawak ng baril. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tinitigan niya ako ng matagal bago ibinaba ang baril. Umalis ka na, hindi mo na dapat malaman pa ang totoo. Sabi niya, puno ng babala ang tono. Hindi ako umalis. Sa halip, tumayo ako roon, matigas ang loob, kahit ramdam ko ang takot sa bawat bahagi ng katawan ko. Hindi mo ako mapipigilan. Kung ano man ang tinatago ninyo, ilalabas ko iyon. Hindi kayo Pagkatapos kong makita ang mga dokumentong naiwan ni tatay sa kanyang lumang drawer, tila nagbukas ang isang pinto sa aking isipan na matagal nang nakasarado. Ang mga papel na iyon na puno ng mga sulat kamay na talaan at pirma ay hindi basta-basta. Isa doon ang may nakasulat na kasunduan na may pangalan ni tatay at ilang hindi pamilyar na pangalan. Sinubukan kong basahin ng buo pero ang mga salitang ginamit ay tila sinadyang gawing komplikado na para bang nilalayo ang sinumang makakakita. Ngunit may isang linya roon na nagpatigil sa aking paghinga.
Ang bayad ay dapat na maipatupad sa loob ng 30 araw sa anumang paraan. Ano ang ibig sabihin nito? Bayad? Para sa ano? Ang mga tanong ay sumisiksik sa aking utak at ang bigat ng mga salita ay parang bumagsak sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga bagong nadiskubre ko. Bumalik ang mga alaala ng gabi ng aksidente. Ang mga sirena, ang mga pulis, ang malamig na hangin sa ospital. Lahat ng iyon ay tila may ibang kahulugan. Ngayon, parang may mga detalye akong hindi nakita noon. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpasya akong magtanong kay nanay. Sa isip ko, walang ibang mas makakaalam ng mga bagay na ito kundi siya. Ngunit nang kausapin ko siya, halata ang biglang pagbabago sa kanyang reaksyon. Ang kanyang mga mata na dati puno ng sakit tuwing binabanggit si tatay, ngayon ay tila puno ng takot. Pilit niyang iniiwas ang tingin habang sinasabi, "Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, anak, wag mo nang ungkatin ang mga bagay na yan." Pero paano ko mapapanatili ang katahimikan kung ang puso ko'y bumabaha ng tanong? Hindi ko siya pinilit, hindi ko kayang saktan si nanay lalo na't halatang hirap na rin siya. Pero ang kanyang mga sagot ay nagsilbing gasolina sa aking determinasyon. Alam kong may alam siya pero pinipili niyang manahimik. Bakit? Ano ang ikinakatakot niya? Hindi ko na mapigilan ang sarili kong mag-imbestiga. Nagtungo ako sa lumang opisina kung saan dati nagtatrabaho si tatay. Isa itong maliit na gusali sa gilid ng bayan. May kalumaan na at halos wala ng tao. Sa pagpasok ko, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Ang amoy ng papel, kahoy at alikabok ay parang nagbabalik ng mga alaala noong bata pa ako at minsang dinala ako ni tatay dito. Nagtanong ako sa receptionist, isang babaeng nasa edad 40, kung may natatandaan siya tungkol kay tatay. Si Mang Rudy, isang mabait na tao, sagot niya. Pero nang banggitin ko ang aksidente, napansin kong biglang bumagal ang kanyang pananalita. Nakakalungkot iyon. Pero, alam mo, may mga bagay na hindi ko na siguro dapat sabihin. Ipinilit ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin siya sa paligid, parang may iniwasang marinig ang kanyang sasabihin. May mga papel na iniwan si Mang Rudy dito noon. Hindi ko alam kung mahalaga, pero narito pa rin yata sa lumang filing cabinet. Hindi ko na sila ginalaw mula noong umalis siya. Sinundan ko ang direksyon ng kanyang kamay patungo sa isang lumang filing cabinet sa sulok ng opisina. Nang buksan ko ito, tumambad ang isang folder na may pangalan ni tatay. Ang mga papel sa loob ay tila may kaugnayan sa kasunduan na nakita ko sa kanyang drawer. Ngunit may isa pang dokumento na mas nagpatigil sa akin. Isang liham na may petsa na halos 1 linggo bago ang aksidente. Rudy, gawin mo na ang nararapat. Alam mo kung ano ang mangyayari kapag hindi ka sumunod. Muling bumagsak ang mga salita sa akin na parang mabibigat na bato. Sino ang sumulat ng liham na ito at ano ang ibig sabihin ng nararapat? Habang binabasa ko ang liham, narinig ko ang tunog ng mga yapak sa likuran ko. Bigla akong napalingon. Isang lalaki ang nakatayo sa pintuan, matangkad, malaki ang katawan, at may suot na leather jacket. Hindi ko siya kilala pero ang tingin niya sa akin ay sapat na para magdala ng takot. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya, malamig ang boses. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hawak ko pa ang folder ni tatay at halata sa mukha ng lalaki na napansin niya ito. "Hindi mo dapat hinahalungkat ang mga bagay na hindi mo naiintindihan." Dagdag niya habang unti-unting lumalapit. Ang puso ko'y bumilis ang pagtibok. Sinubukan kong magpakalma pero ang nararamdaman ko'y tila isang patibong na nagsasara sa paligid ko. "Anak ako ni Rudy," sagot ko, pilit na pinatatag ang boses ko. Gusto kong malaman ang totoo tungkol sa aksidente. Tumigil siya sa paglapit pero ang ekspresyon niya ay nanatiling matigas.
Hindi aksidente ang nangyari sa tatay mo, aniya, at ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa aking pandinig. Pero kung ako sa'yo, titigil na ako. Hindi mo alam kung sino ang mga nakabangga mo. Matapos niyang sambitin iyon, tumalikod siya at umalis, iniwang bukas ang pintuan. Nawala ang lakas ko sa mga binti at napaupo ako sa sahig. Hindi aksidente? Sino ang mga ito? At bakit tila may banta sa bawat hakbang ko? Nang bumalik ako sa bahay, hindi ko maalis sa isip ang sinabi ng lalaki. Ang mga papel, ang liham, ang kanyang babala, lahat ng ito'y tila nag-uugnay sa isang mas malalim na kwento. Ngunit sa pagpasok ko sa kwarto, natuklasan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang drawer ni tatay, kung saan ko unang nakita ang mga dokumento, ay bukas na bukas. Ang mga papel na iniwan ko doon ay nawala. May tao sa bahay, may nagmamasid. Nang bumukas ang pinto ng silid, sumalubong sa akin ang malamig na hangin at tila amoy ng lumang kahoy. Ang liwanag mula sa bintana'y bahagyang tumama sa isang mesa sa sulok kung saan may nakapatong na isang lumang kahon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pumipigil sa akin na lapitan iyon. Ang tibok ng puso ko ay bumilis na parang ang kahon na iyon ang susi sa lahat ng tanong na bumabagabag sa akin mula nang mamatay si tatay. Nilapitan ko ito. Bawat hakbang ay parang bumibigat. Nang hawakan ko ang kahon, napansin kong may ukit sa kahoy, mga numerong tila pamilyar. 10/22/89, bulong ko sa sarili. Kaagad kong naalala, iyon ang petsa ng isang lumang aksidente sa pabrika kung saan nagtatrabaho si tatay. Pero bakit ito narito? Bakit tila paulit-ulit na bumabalik ang petsang iyon sa bawat piraso ng ebidensiyang natutuklasan ko? Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito may mga papel, mga lumang dokumento, sulat at larawan. Ang unang papel na napansin ko ay isang kontrata sa pagitan ng pabrika at isang kumpanyang kilala sa paggawa ng mga kemikal. Sa ilalim ng dokumento may pirma. Agad kong kinilala ang isa sa mga pangalan, Don Roberto Guzman. Ang pangalan ay hindi bago sa akin. Siya ang may-ari ng pabrika kung saan nagtatrabaho si tatay, ang pabrika kung saan nangyari ang aksidenteng kinasangkutan niya. Ngunit may isa pang pangalan na nakapirma, isang taong hindi ko inaasahan, si tatay. Ang mga kamay ko'y nanginig. Bakit pumirma si tatay sa kontratang ito? Alam niya bang delikado ang mga kemikal na ginagamit sa pabrika? Sa ilalim ng kontrata, may nakasulat na confidential agreement. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may malaki itong kinalaman sa pagkamatay niya. Tila bumalik ang alaala ng araw na iyon, ang balitang sumira sa mundo ko. Ang aksidente na sinasabing dulot ng pagkasira ng makina, iyon ba talaga ang totoong dahilan? Habang patuloy kong iniisa-isa ang laman ng kahon, may nakita akong lumang larawan. Nandito si tatay, nakatayo sa harap ng malaking truck na may logo ng pabrika. Kasama niya ang isang grupo ng lalaki. Karamihan ay hindi ko kilala. Pero sa sulok ng larawan, may isang taong pamilyar. Si Don Roberto. Hindi ko maiwasang mapansin ang ekspresyon ni tatay sa larawan. Hindi siya nakangiti, hindi gaya ng karaniwan. Ang tingin niya ay puno ng kaba, parang may alam siyang hindi dapat malaman. Sinubukan kong basahin ang isa pang papel. Isa itong sulat, nakasulat sa lumang papel na tila tinangka ng sunugin, pero hindi tuluyang nawasak. Ang sulat ay para kay tatay, mula kay Don Roberto. Sa sulat, binanggit ang isang kompromiso, isang kasunduan na tila tinanggap ni tatay kapalit ng malaking halaga ng pera. Binanggit din ang salitang kumpiyansa na parang may itinatagong lihim na hindi dapat lumabas. Hindi ko na natapos basahin ang sulat, para akong sinuntok sa sikmura. Ang lahat ng ito'y nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sa gitna ng pag-iisip, biglang bumukas ang pinto. Napalingon ako
at sa harap ko'y lumitaw si Tio Ben, ang kapatid ni tatay na bihirang bumisita sa amin. Ang ekspresyon niya ay hindi ko mabasa, pero halata ang tensyon sa mukha niya. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Malamig ang tono. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang nagduda ako sa kanya. Hindi ko pa sinasabi sa kahit sino tungkol sa kahong ito, pero parang alam ni Tio Ben kung ano ang nilalaman nito. "May hinahanap ako tungkol kay tatay," sagot ko, pilit na pinipigilan ang pagnginig ng boses ko. Ang mga mata niya ay tumingin sa kahon at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Para siyang natakot, ngunit sinubukan niya itong itago. "Hindi mo dapat galawin yan," sabi niya, mas madiin. "Hindi mo naiintindihan kung ano ang pinapasok mo." "Bakit hindi? Ano ang hindi ko naiintindihan?" tanong ko. Nanggagalaiti ang boses ko. Hindi siya sumagot. Sa halip lumapit siya at pilit na kinuha ang kahon mula sa mesa. Pero hindi ko siya pinayagan. Hinawakan ko ito ng mahigpit, halos magpambuno kami para rito. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Tio Ben. Ano ang alam mo tungkol sa pagkamatay ni tatay?" Sa wakas, huminto siya. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. "Hindi aksidente ang nangyari sa pabrika." Bulong niya, halos hindi ko marinig. "May mga tao, malalaking tao, na ayaw mabunyag ang totoo. At si tatay mo, nasa maling lugar, maling oras." Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa nang marinig ko yon. Ang mga biti ko'y parang gusto nang bumigay. "Sino? Sino ang nasa likod nito?" tanong ko, desperado. Sa halip na sumagot, tumingin siya sa akin ng matagal at saka nagsalita. "Hindi mo sila kayang labanan. Kung mahal mo ang sarili mo, kung mahal mo ang pamilya mo, kalimutan mo na ang lahat ng ito." Bago pa ako makasagot, mabilis niyang kinuha ang kahon at lumabas ng silid. Sinubukan kong habulin siya. Pero bago pa ako makalabas, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan sa labas. Pagdating ko sa bintana, nakita ko ang kotse ni Tio Ben na papalayo, dala ang kahon. Naiwan akong nag-iisa, puno ng tanong, galit at takot. Sa likod ng aking isip, may isang bagay ang malinaw. Ang pagkamatay ni tatay ay hindi simpleng aksidente. Ngunit ang mas nakakatakot ay may mga tao, malalakas na tao, na gagawin ang lahat para manahimik ako.